sa isa sa apat na nilalang na buhay na nagsasalita, gaya ng tunog ng kulog, unika. Next page. Next. At tumingin ako at narito ang isang kabayong maputi at yung nakasakay dito ay may isang puso at binibigyan siya ng isang putong at siya'y yumaong nagtatagumpay at upang magtagumpay. Alright. So sabi doon, yung white horse, sabi doon diba, ito ay sa panahon ng bride. Symbol to sabi ni Juan, kung sino ang nakasakay. Ito yung deception. Right. So yung deception, kasi dito na pumasok yung Sulat, sama. yung Nicolaitan spirit. Sabi dito, diba, yung tulong sa ulo, diba? An event for conquering and sabi na ng pangalawang horse is yung red horse. Yun. Ang ibig sabihin ng red horse, kung basa natin sunod na verse, Tagalog. And there went out another horse that was red, and power was given to him that was sat thereon to take peace from the earth, and that they should heal one another, and there was given unto him a great sword. Alright, balik muna tayo sa white horse. Ang white horse kasi, sabi dito, di ba, wala, may bow siya, pero wala siyang arrow. Yan, kaya sinabi siyang deception. Alright, sabi dito sa red horse, ay ibig sabihin ng red horse, di ba mahawak siya ng tabak? Then sabi dito, pinapatay kasi yung mga Kristyano dito, ito yung persecution. Yan, persecution. Persecution. Ito yung war. Pansin natin yung persecution, ito yung war. Yan, ito yung pinapatay ng mga Kristyano. Then yung pangatlo, sabi dito, is yung black horse. Magbasa natin sa next verse. Sa next verse. Beside the verse, he had opened the third seal, I heard the third beast say, Come and see, and I beheld and lo, a black horse, and he that sat on him had a pair of paddles. Alright, ito yung time ng famine or tagutom sa Diyos. Sinasabi dito, ang kasi ang black horse, dito pumasok yung indulgence, spiritual na tagutom. So, ibig sabihin, kasi dito na yung pumasok na yung RCC, na pinasok nila yung dogmas and creeds nila. So, ito yung paniniwala sa mga santo, tsaka yung mga ibang indulgence na sinabi nila sa naka-mention. So, ito yung tagutom, spiritual na tagutom. So, yung pang-apat is yung pale horse. Galatians 6, pale horse. So, yung pale horse, kasi pale horse siya, kasi ito yung pinagsama na white, red, and black. So, yung pinagsama siya, ito yung death, yung kamatayan. Anong verse? Diretso ba? Verse 6, And I heard a voice in the midst of the four beasts say, A measure of wheat for a penny, 3 measures of barley for a penny. See, thou heard not the oil and the wine. So, ito yung kamatayan ng sa pale horse. Kasi nga, pag pinagsama to yung white, red, and black, maging color niya is pale, di ba? So, bakit sinabing death? Kasi ito yung kamatayan. Wala. So, yun lang. Kulang na.